Halina't ating alamin ang mga wastong gamit ng mga bantas. Bakit mahalaga ang mga bantas? Mahalaga ang bawat bantas upang maihatid ng wasto at angkop ang mensahe sa bawat pangungusap. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng bantas? Tuldok, tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa dulo ng mga pangungusap na nagsasalaysay. Halimbawa, maganda ang mga tanawin sa Palawan. Pakidala nga ito, mapapansin na ang bawat pangungusap ay nagtatapos sa tuldok. Sunod naman ay tandang pananong. Tandang pananong. Ang tandang pananong ay ginagamit sa dulo ng mga pangungusap na patanong at pwede rin sa mga pakiusap na nagsisimula sa maaari o pwede. Halimbawa, anong musika ang pinapakinggan mo? Magkano po ang mansanas? Sunod naman ay tandang padamdam. Tandang padamdam. Ang tandang padamdam ay ginagamit sa dulo ng pangungusap na padamdam o matinding damdamin. Halimbawa, yehey! Walang pasok! Nakakatakot! Mapapansin na ang mga maikling salita na ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Kuwit, kuwit. Ginagamit naman ang bantas na kuwit sa paghiwa-hiwalay ng mga salitang inililista at ng mga panawag o vocative na tinatawag. Halimbawa, anak, ihatid mo ito kay Celia. Marunong akong bumasa, sumulat, at bumilang. Napansin mo ba kung nasaan ang kuwit? Sunod na bantas ay kudlit. Kudlit. Ginagamit ang kudlit kapag may kinakaltas na titik sa isang salita. Halimbawa, ang salitang iba't iba o iba at iba. O kaya naman, 41 o 40 at isa. Gitling, gitling. Ginagamit ang gitling para pag-ugnayin ang salitang inuulit na ganap o kaya na may mga panlapi na nagtatapos sa katinig, mga salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, araw-araw, 7 ng gabi, pag-ibig. Panipi, panipi. Ginagamit ang pares ng bantas na ito para kulungin ang isang siniping pahayag sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, magandang araw, ang bati ng mag-aaral. Maging sino ka man,
ang pamagat ng pelikula. Natandaan mo ba ang iba't ibang bantas? Gamitin mo ito ng makabuluhan sa pangungusap. Hanggang sa muli!